Magandang araw Pilipinas, narito ang inyong mga balita ngayong araw. Si Kumar, isang kilalang businessman sa bansa ay makukulong na matapos mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa mga katiwalian. Ayon sa hukuman, sapat ang mga ebidensyang nagpapatuloy sa kanyang mga kasalanan. Ang desisyon ay nagpapakita ng matibay na paninindigan sa ating sistema ng hustisya laban sa katiwalian. Samantala, nagulantang naman si Jinggoy Estrada sa mga ibinunyag ni Morales. Sa isang press conference, inilabas ni Morales sa mga dokumento at iba pang mga ebidensya na naglalantad sa ilang mga ilegal na transaksyon na kinasasangkutan ni Jinggoy Estrada. Ang mga revelasyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga kapwa politiko. Si Estrada sa kanyang mga pahayag ay nag-deny pa at nagsabing siya ay walang kinalaman sa mga paratang na ito. Sa kabilang dako naman, si Chiz Escudero naman ay nagdesisyong magtago matapos lumabas ang mga balita ng pagkakasangkot niya sa iba pang kontrobersyal na usapin. Ayon sa mga ulat, plano niyang lisanin ng bansa upang umiwas sa mga kasong hinaharap. Ang kanyang pag-alis ay lalong nagpatindi sa mga espekulasyon na may kinalaman ito sa mga katiwaliang nagaganap sa bansa. Itong balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Meron o hanggang 1 linggo lang o 2 linggo, di ba may mga ganon? O hanggang 1 buwan lang, magkakano ba yon? Ilan ba binibili natin kada taon para sa taunang budget? Pag pinag-usapan, mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabo at marijuana lang ang palagi nating tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor. We'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-uulat ng report ng komite. Yes, thank you, Sir Chis. Thank you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor. We'll go. Thank you. Senator Jinggoy, if you don't have any more questions, then we can... Hindi, si PDEA na lang. Yeah, go ahead. Ano pangalan? Director Lasso. Okay, noong tinanggap niyo siya sa PDEA, sinabi niya nag-comply din siya, so kung ano yung mga compliance yung sinasabi niya. Didn't you check his PDS? Yung personal data sheet bago niyo tinanggap? Sir, again, Your Honor, I was not yet the PDEA chief at the time that he was applying. But okay, who is qualified to answer my question? Honestly, Your Honor, nobody right now is with HR at the time that Mr. Morales was applying. What I have brought with me here are the service directors, like for example, Attorney Kudia, who is our HR director now. The process is still the same. It hasn't changed, Your Honor, and maybe I think... What is the process? All right, when you accept an agent of PDEA, hindi niyo ba chine-check yung kanyang PDS? Sir, sa recruitment process, sir, we scrutinize not just the personal data sheet but also the attachments. The attachments, sir. Alright. Yan po yung procedure natin. For example, sir, he's a former government employee. Tingnan po natin kung meron silang certificate of employment. Number 2, yung mga clearances. For example, if it is for the PNP, nagmipat siya, I suppose, merong clearances siya coming from the government office kung saan siya dati nag-employ. Yun po yung mga usual natin na tinitingnan. As to the PDS, it is incumbent upon us under the Civil Service Law Rules and Regulations na dapat kumpleto po ang lahat ng entry na nakalagay doon. So we scrutinize everything. Kung hindi po sila applicable doon, dapat nakalagay NA. Or not applicable. Dapat nakalagay? Kung hindi po sila, for example, sir, merong isang question doon na tanong, anak, etc. or kung single ka, dapat na nakalagay doon NA. Doon po sa mga tanong nila on page 4, I think, on your question, dapat inilalagay niya yan religiously. Kung merong yes or no lang naman po ang tanong dyan, tsaka why eh. So dapat kayang sagutin niya ng applicant.
Well, in the case of Mr. Jonathan Morales, sa kanyang PDS, if you were the incumbent, anong position mo? HR at that yes, time. sir. Will you accept him as as PDA agent? Given the circumstances. Halimbawa, he misrepresented himself dito sa kanyang PDS. Yes, sir. Being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya eh. Hindi ko po masabi o I can make any second guess kung may narimis sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutinize po namin lahat po ng applicant, lahat po ng ating mga additional na nakalagay dyan. Kahit nga po sa promotion, tinitingnan po namin kung yung mga yan karapat-dapat kung tama po yung mga nakalagay sa kanilang mga, sa PDS nila. Hindi nyo ba nire-require doon sa mga nag-apply na mag-secure ng NBI clearance? Meron po, yes sir, meron sir. So, in his case, I don't know if you can answer it kasi Yes, sir. hindi niya Yes, sir. naman Because bago lang Hindi ako, nga sir. kaya siya na NBI clearance? Or you don't know? I doubt sir. Okay. Assuming anong pangalan, attorney? Ronnie Cudya sir. Ronnie. Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no, kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po ang gagawin ng HR? Yes sir. Kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may considering na under oath yan. Pwede hindi namin siya namin naman tanggapin. niya na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the rolls, Yes sir. na nagsisinungaling siya, na he misrepresented himself, correct? Yes sir. Yan na, lumabas na ang katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, yung mga PIDEA, lahat ng mga naimbitang resource persons dito ay nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginoong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my previous statement during the last hearing or last two hearings, that the statements given by this resource person against the agency of like PIDEA and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jingo Estrada. Mr. Chairman. You want to say something? Yes, Okay, go ahead. yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, no, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung pong... Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jinggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo nitong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema, appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sinasabihan na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, which you should answer truthfully.
Last, sagutin mo Yes, yung- go ahead. Nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi ng Wala namang pakialam sa compliance. Your Honor. Wala na, sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung nag-comply ka, good. Ang isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS. No, Your Honor. Ito kasi Nag-comply po na-bit ako. mo. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay, sinubmit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan mo Yes, dito? Your Honor. Dahil may mga sinabit po ako, Your Honor. Let me finish. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi? Just answer yes or no. Your Honor, Handwritten mo kaya yan? nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Certified true Mama. copy. Sandali lang. Certified true copy na nga ng PDEA yan. Andiyan na, certified true copy. Tingnan mo lang. Yung pagkasulat na yan, o sa'yo o hindi. Hindi yung sabihin na, hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan, makita mo naman yung strokes. Kung sulat kamay mo yan. Your Honor, Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay nag-submit ng mga dokumento at pinag-submit ako ng recruitment committee. Sa akin po, kung ano man po yung mga ipinatatama nila o yung mga kulang, yun po yung ibinibigay ko. Ako po yung mga dokumento ko, personal na dokumento ay naroroon po sa opisina, sa IIS. Noong kami po ay pinaalis, maaari po yung mga naiwan doon na mga draft na mga papeles o mga personal na documents ko, ito po yung ginagamit nila ngayon sa akin, Your Honor. Kasi po, sa akin po, hindi po ako makakalusot sa PIDEA, lalo na sa background investigation. Hindi po pwede yan. Kaya nga po, kung meron mang mga entries na nakalimutan o merong mga entries na kulang, tinatanong po ito ng recruitment committee. At ito po isinasubmit. Ako po, yung mga dokumento ko po, personal, na naiwan doon sa PIDEA, nawalan po ako ng access. Kaya nga yung pong ginagamit ngayon sa akin na dokumento, hindi ko po talaga masasagot. Dahil ako po mismo, nag-submit po ako, nag-comply po ako, Your Honor. Nag-comply po ako. Yung mga personal documents ko na naiwan doon sa aking mga gamit doon sa PIDEA, ito po yung ginagamit nila sa akin. Kasi, yung gaya po na... Hindi naman ginagamit sa'yo. Ginagamit yan, sinabit dito sa committee, certified true copy yan eh. Hindi naman yan panglaban against sa'yo. Ginamit lang ni Senator Jinggo yan para ma-establish yung kredibilidad mo. Yun lang naman ang purpose noon. So, sulat kamay mo ba yan o hindi? Yung nandyan. Your Honor, hindi ko po ngayon Your Honor, i-ano nyo sa akin para mapag-aralan ko. Kaya nga po, hinihingi ko yung original, Your Honor. Kasi, Your Honor, kung maiintindihan nyo ako, Mr. Chairman, naintindihan kita. Oo, okay na. may Sige. mga dokumento ako na iwan sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga po, nung nag-apply ako, may mga lacking ako na hiningi ng PIDEA. O eto, merong ganito. O, meron ka bang maibibigay na katibayan? Ako po, nagsasubmit naman po ako. Dumaan po ako dun sa sa maingat na pagsusuri, mahigpit na pagsusuri ng PIDEA, Your Sige, Honor. thank you. Senator Jinggoy, no more questions? Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung handwriting niya ito. Papayagan niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma? Yung kanyang pirma lang para ma-compare ko. Yes, Or go ahead. does it- You can do that.
Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. Comsec, please assist Senator Jinggoy. I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you, Your Honor, for coming. You want to later? Okay, thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. May hearing din po ako, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayun po, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo sa Vice Chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. But I have reservations, Senator Jinggoy. Yes, sir. Please understand my position na ang pangit tingnan na nasa hospital bed siya, ini-interrogate natin, tinatanong natin ng mabibigat na questions. Ayaw ko po. Okay. Kaya pasensya na kung I appreciate his interest to be present online, but I don't want this committee to take part in the deterioration of his health. Despite doctor's advice na okay na siya, hindi ko muna makonsensya. So, hindi muna natin siya tanungin. Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Ang nagbigay na ng perma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong-malayo sa perma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang perma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong perma mo, hindi mo perma ito? Mr. Chair, So, before for the record, this committee got the concurring vote of Senator Jingo Estrada as far as citing in contempt of Picoy Santiago. So that's for the record. Because according to our rules, I need to get one concurring vote. Kaya despite the absence of an objection, still, I need one concurring vote. And I got the concurring vote of Senator Jingo. Thank you for that support, Senator Jingo Estrada. You may have the floor now. Thank you, Mr. Chair. Before I proceed with the questioning for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar, and with the permission of the chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. I'm listening. If I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar, with the permission of the committee, with the chairman of the committee, if he can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can allow that, Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent Matatagal already ba? the link. Just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. All right. How many minutes are we going to wait? 5 minutes. All right. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of Yes, go to ahead. Mr. Morales. Okay, Mr. Morales, bigyan na lang kita na isang pagkakataon pa ha, para malinis yung pangalan mo. Yes, Tinanong Mr. kita nung second hearing ng komite, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA, that you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan, Your Honor. Wait, just answer me. Was it made under oath?
Lahat po ng sinasubmit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So kung under oath yan, so you misrepresented yourself, so malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. I'm not, wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you if you misrepresented yourself. Dahil anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes: resignation, retirement, drop from the rolls, dismiss, termination, end of term? Sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nilagay mo no, wala pong misrepresentation na Mr. Chairman. Ano tawag mo doon? Ito po yung yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply, kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base doon sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot, gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginoong Morales, binibigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police. Sinabi mo, 1993 of April. Hindi mo na nalaman kung kailan ka na-dismiss from the service. Hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor. 2009 po ako, Your Honor, Sige, nung 2009. Alright. na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, inadmit ka ng 1993 sa PNP, na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag, dahil sinulat mo, no. Having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala namin? Yung mga sinasabi mo, ito yung mga documentary evidence Your na Honor, hawak mo ngayon. ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Mr. Chair, Recruitment hindi ko Committee, Your malaman kung Honor. ano. You just answer the question. Answer the question directly. Huh? Thank you. Maliwanag po, Mr. Chair, nahawa ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Yung have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman, Yes, tanongin mo na kita, follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. no ang Chairman. nilagay mo? maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, Okay, may we napakatagal request na po niyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung original yan. Original Pidea, copy. submit you the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now to... Mr. Chairman, if I may, Senator Yes, go Jinggoy, ahead. Go ahead. ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginoong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original.
kung ano man ang kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Wag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA Leaks. Patungkol po doon sandali. sa... Your Okay Honor. na yan, that's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as a resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya na photocopy, hindi original? Because that's what we've been doing all throughout this time anyway. So baka naman, unless malabo po kung malabo, kuha tayo naman sa maliwanag na kopya. Mr. Chairman, Your Honor, mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento. Dahil ito po ay nagtutukoy doon sa akin. Paano ngayon kung tanungin naman tayo ng aking mga kasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PIDEA Leaks. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. Damor hindi makaproduce. Maharlika. Siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already, as I have said, I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy. So ganoon na rin nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po yan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinubmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay doon sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-ops at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita nyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong nyo ko dun sa memorandum na inisyu ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandoon po ako sa PIDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Sinertify ito ng PIDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted Again, before this committee. With the permission of Senator Jinggoy, Mr. Morales, pakiusap na po. 3 hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to, na certified copy pa na pwede nyong makita. Yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po So pagbigyan nyo na po para maka-andar na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong Ginoong Chairman. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo ng husto yung... Malayo lagi Senator sinasabi Chis. dito, Mr. Huwag kang Chair. lumihis sa tanong. Please. Ang akin po ay, bibigyan niyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipat na siya sa ibang... Your Honor, hindi po. Your Honor. Hindi po
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!